Pagdating namin sa bahay na una kong pinapasok si Abby sa pinto. Nakasunod naman sa amin si Mommy at Daddy. Hila kong isang suitcase namin ni Abby, habang yung isa ay hila ni Dad. Buti na lang may suitcase sila Mommy la sa vacation house. Yun ang ipinahiram nila sa amin para paglagyan ng mga gamit namin ni Abby na pinamili ron dahil wala namang kaming kadaladala nung pumunta kami sa vacation house nila. Abby still wearing her white dress na suot niya sa kasal namin kaninang umaga. Suot ko pa rin ang cream-colored trouser pants ko at white shirt. Pero nilupi ko na ang manggas hanggang sa siko kanina nung nasa sasakyan kami. Hindi na kami nakapagpalit dahil after ng kasal, kumain lang kami sa labas then bumalik na sa vacation house para kunin ang mga gamit namin kagabi pa nakaimpake dahil gusto na rin nila mom at dad na ngayong araw kami umuwi sa bahay. Nasaan kaya ang mga kapatid mo? Narinig kong tanong ni mami mula sa likuran namin. But then Carlix burst into the living room, his usual grin plastered on his face. "Sugar Pops, welcome home!" he exclaimed, his arms wide open, ready to engulf my wife in one of his infamous bear hugs. A sudden surge of jealousy washed over me. Without thinking, inunat kong isang kamay ko at tinanim ang palad ko sa mukha niya, stopping him mid-hug. Dahilan kaya hindi niya naabot si Abby. Aray ko naman, Calix Foley! Yayakap lang kay Popsicle eh. Reklamo niya nang alisin ko ng kamay ko sa pagdampot sa mukha niya. "Personal space, Carlex. Personal space," I said, trying to keep my voice light but firm. Galing naman niya. Ako nga hindi ko basta-basta nayayakap si Abby nang walang dahilan. Tapos siya sisiw lang ang gagawin niyang pagyakap. Kung bunsuling ko kaya siya. Kung ayaw mong yakapin ko sa Sugar Pops, handshake na lang. Dagdag pa niya, sabay abot ng kamay niya kay Abby habang nakangisi. "Welcome home at welcome sa pamilyang pinakamaangas, Sugar Pops." Aba, lokong to. Akala ko ba handshake lang? Bakit hinalikan niya pa sa ibabaw ng kamay si Abby? Abby giggled nang tampaling ko yung nguso ni Carlex matapos ng ginawa niya. Abby's eyes sparkling with amusement. My parents watched the scene unfold, clearly entertained by our sibling rivalry. "Welcome to the family, Pops!" Si Cyrex naman. Nakipagkamay rin siya kay Abby. Si Ray na lang ang wala pa ngayon dahil nagsabi naman siya sa amin sa group chat na gagabihin siya ng uwi dahil may tinatapos pa silang research ng mga groupmates niya. Ganun pa man alam niya rin na kinasal na kami ni Abby ngayon at excited na rin siyang muling makasama si Abby rito sa bahay. "Salamat Kuya Carlex! Salamat Kuya Cyrex!" Malapad ang ngiting ganti sa kanila ni Abby. "O siya, tama na muna yan." Si Mom. "Pagpahingahin niyo muna ang bagong kasal at masyadong tagtag sa biyahe." Akala ko sa ibang bagay na tagtag. Natatawang bulong ni Carlex kaya nilingon siya ni Daddy. Isang tingin lang ni Dad umayos agad siya at sumeryoso. Napakaano kasi nito. Kahit naman mang-asar siya hindi siya magigets ni Abby. Binalingan kami ni Mommy. "Magpahinga na muna kayo, Calex, Abby. Kapag ready na yung dinner, tsaka na lang namin kayo ipatatawag." She turned to Abby. "Lalo ka na, Abby. Buong biyahe, gising ka." Mom's right. Sa buong 4 na oras na biyahe, gising si Abby. Nakikipagkwentuhan siya kay Mommy. Ako naman kahit papano nakaidlip kahit isang oras. Pero ramdam ko pa rin ang hapo dahil maghapong kaming busy. "Teka, last na tanong na lang." Hirit ni Carlex. Kay Abby siya nakatingin ngayon. "Anong pumasok sa isip mo, Sugar Pops, at ang bilis mong pumayag na pakasalan tong kapatid ko? Balita ko kasi pumayag ka agad sa idea na pakasal kay Calix Foley nung gabing umalis ka rito sa amin. Sobrang boring ng kapatid kong to. Napasma ka ba sa ulan nung gabing yun? Kaya iyang bibig mo ang pasmado, Hopya. Kaya manahimik ka." I rolled my eyes at him bago ko binalingan si Daddy para abutin sa kanya ang isa pa naming suitcase para madala ko na rin sa taas. Pero bago kami tuluyang makahakbang palayo, may pahabol pa si Mommy. "Nga pala, Abby, dun ka ulit sa dati mong kwarto ha? Si Calix naman dun din sa dati niyang kwarto." Napabungis-ngis si Carlex sabay bulong. "Ano ka ngayon? Akala mo happy-happy ka na? Di mo naman pala makakasama sa kwartong asawa mo." Nainis ako sa sinabi ni Carlex pero hindi na lang ako kumibo dahil mukhang hindi naman yun issue kay Abby. Kalmado lang siya at mukhang mas gusto niyang ideyang yun. "Mom, bakit kailangan pa nila mag-separate rooms?" Usisa ni Cyrex.
They're married now. Binalingan siya ni Mommy at seryosong tiningnan. Mamaya namin yan pag-uusapan after dinner. Kapag nakapagpahinga na sila, Mom said. Tuluyan na kaming umakyat ni Abby sa taas. Dahil mas mauunang madaanan ang kwarto ko kaysa sa guest room na okupado niya, binitawan ko muna sa tapat ng pintuan ko ang isang suitcase na may mga gamit ko. Yung isa naman na natili kong hila dahil yun ang mga gamit ni Abby. Ako nang nagdala nun hanggang sa maihatid ko siya sa tapat ng kwarto niya. Nung nasa tapat na kami ng pintuan niya, binalingan niya ako. Bahagya siyang nakangiti. Hindi ko na nakikita sa mukha niya yung takot at pangamba nung gabing abutan ko siya sa gitna ng malakas na ulan sa park. Maaliwalas na ang mukha niya ngayon, punong-puno ng kapanatagan. Salamat, kuya. Napahinto siya. She looked hesitant. Ano na palang itatawag ko sa'yo ngayong kasal na tayo? Ikaw bahala, Abby. Kung saan ka komportable, okay lang naman sa akin kahit Kalex. Basta huwag mo lang lalagyan ng kuya. Bahagya siyang natawa. Sige, Kalex. Ako na mismong nagbukas ng pinto sa kwarto niya para papasukin siya ron, kasama ang suitcase niya. Matapos niya yun isara, humakbang na ako palayo, pabalik sa kwarto ko. By the way, hindi na namin kasama sina Mamila at Daddy Lo na umuwi rito dahil dumiretso sila sa mansyon ng mga Herald para ipaalaman tungkol sa amin ni Abby. Kailangan nilang makipag-usap agad sa mga Herald dahil ang sabi ni Mamila, maaari raw na maapektuhan ang merger ng company dahil sa pagpapakasal namin ni Abby. Worried din ako, lalo na kapag nalaman na ni Chantal ang tungkol sa amin ni Abby. Pero gaya ng pangako ni Mamila, wala kaming dapat na ipag-alala. Yun na lang ang pinanghahawakan ko. I trust her and I trust my decision. Dahil hapon na kaming dumating kanina sa bahay, halos 1 oras lang ang naging pag-idlip ko. Kinatok na kasi ni Mamang kwarto ko. Pinababa na niya ako dahil ready na raw ang dinner. Pero okay na rin, at least nakapagpahinga kahit 1 oras. Inayos ko munang sarili ko bago ako lumabas sa kwarto. I took a quick shower and changed into gray sweatpants and plain white t-shirt. Pagdating ko sa dining, naroon na silang lahat, including Reyna. Katabi niya si Abby. Mukhang marami akong kaagaw kay Abby sa bahay na to. Hi, Kuya Kalex! Welcome home again! Malapad na pagngisi sa akin ni Reyna nang makita niya akong palapit. Nalamangan mo na ako sa pagmamagic ngayon. Umalis ka rito sa bahay ng single pero bumalik ka ng may asawa. Kaya ikaw nang pinakamagaling sa ating dalawa. Natawa pa siya bago sinulyapan si Abby sa tabi niya. But I'm so delighted na si Abby ang inuwi mong asawa rito kaysa sa atin yung mukhang sawa. Nanunuklaw pa. Reyna, saway ni Daddy sa kanya. Kaya natigil siya sa pagtawa. Minsan kasi wala na talagang prenong bibig nitong bunso namin. Buti na lang alam ni Dad kung kailan siya sasawayin at hindi. Upo ka na, anak kong mabait. Malapad ang ngiting sabi ni Mommy at tinuro ang upuan sa tabi ni Cyrex. How about me, Mom? Anak mong ano ako? Carlex asked, grinning. Anak kong hindi na born screening noon. Sabay halakak ni Mom. Si Cyrex naman, anak kong genius. Si Reyna, bunso kong maldita pero may puso. She turned to Abby, smiling. At si Abby? Anak naming hulog ng langit. Bakit? Dahil bawal siya ron? Carlex bantered. Lol, ikaw ang bawal doon, Kuya Carlex. Baka raw kasi bardagulin mo lang yung mga anghel. Ganti ni Reyna sa kanya. Ipinagpatuloy namin ang pagkain kahit na nag-aasaran si Reyna at Carlex. Paminsan-minsan napapasulyap ako kay Abby, lalo na kapag naririnig ko siyang tumatawa dahil sa mga kapatid ko. After having dinner, at noong tapos na rin ang kwentuhan, nakita kong sumulyap si Daddy kay Mom. They exchanged glances bago nila kami balingan ni Abby. Abby, anak? Malambing na tawag ni Mom kay Abby sabay tayo niya sa upuan. Halika, sama ka sa akin, mag-uusap tayo. Inabot niya ang kamay ni Abby at inakay palabas sa dining. Sinundan ko sila ng tingin at nakita kong umakyat sila sa hagdan, pupunta sa taas. Kalex, son. Nabaling ang tingin ko kay Daddy dahil kasabay ng pagtawag niya sa akin ang pag-atras ng upuan niya. Tumayo na rin siya. Come with me. We'll talk. Dad, pwede bang sumama? Makikichismis lang. No, Carlex. Maiwan ka riyan.
Tumulong ka kay Ate Emmy magligpit ng mesa. Dinala ko si Abby sa guest room na okupado niya para doon kausapin tungkol sa magiging setup nila ni Carlex. Ang totoo, isang linggo bago pa man sila ikasal, nakapag-usap na kami ni Ace tungkol dito. Nung naisara ko na ang pinto at pareho na kaming nakaupo ni Abby sa paanan ng kama, hinarap ko siya. Abby? Po? Dati kasi nung akala namin na si Chantel ang mapapangasawa ni Calex, ang plano namin sana ibukod sila ng bahay. Nanatili ang tingin niya sa akin. Nakikinig ng mabuti. Pero dahil ikaw ang pinakasalan ni Calex, nag-usap kami ng Daddy Ace mo na hindi muna kayo bubukod. Tumango siya, bahagyang nakangiti. Okay lang po, mas gusto ko nga po rito. Mas masaya po akong kasama kayo. Napangiti rin ako kasunod ng paghaplos ko sa ibabaw ng ulo niya. Naisip kasi namin ng Daddy Ace mo na mas mapapabuti kung dito muna kayo ni Calex sa puder namin. Isa kasi sa pinag-aalala namin kung sakaling bubukod kayo ay yung pagtatrabaho ni Calex. Obligado kasi siyang pumasok sa company. Siyempre kapag pumasok siya maiiwan ka sa bahay mag-isa. Ayaw naman namin yun, lalo na't hindi magandang sitwasyon mo sa pamilya mo at yung tungkol sa banta sa'yo noon ng parents mo. Alam ko na ang tungkol doon. Hindi man binanggit sa akin ni Calex pero pinarating sa akin ni Mama matapos nilang mag-usap ng anak ko. She nodded in understanding. Opo, Mami Caroline. Ayoko rin po talaga maiwan mag-isa sa bahay. Dito na lang po kami ni Carlex. I gave her a soft smile. Isa pa, Abby. Alam mo naman, di ba na ang mag-asawa, lalo kapag kasal na, nagsasama na yan sa iisang kwarto. Pero, kahit kasal na kayo ni Calex, nagdesisyon kami ng Daddy Ace nyo na hindi muna kayo magtatabi. Bukod pa rin kayo, mananatili ka rito sa kwarto mo at siya naman mananatili dun sa kwarto niya. Hindi siya kumibo. Nakatitig lang siya sa akin at nakikinig pa rin. Kaya nagpatuloy ako. Alam mo ba, ganyan lang din ang edad ko sa'yo noong kinasal kami ng Daddy Ace mo. Bahagyang namilog ang mga mata niya. Talaga po? Her voice tingled with amazement. I nodded. Oo, at nung kinasal kami, nag-aaral pa ako. Kaya hindi muna kami nagsama sa iisang kwarto. Magkasama kami sa bahay, oo. Pero hindi kami nagtatabi sa higaan. Kaya ganun din ang gagawin niyo ni Calex, okay? Hindi muna kayo magtatabi dahil nagplano na kami ng Daddy Ace mo na pag-aralin ka muna. Her eyes widened in surprise. A mixture of disbelief and overwhelming joy. Talaga po? Mag-aaral po ako sa school? Sa labas po? Sobrang nanginginig ang mga mata niya sa ideyang mag-aaral siya. Tumango ako habang nakangiti. Oo, pero hindi pa agad-agad, Abby. Kukuha muna kami ng personal tutor mo rito sa bahay para matutukan ka pa ng husto sa pag-aaral at dumami pa yung mga alam mo. Kapag okay ka na at kaya mo na, saka natin gagawin yung sinabi ni Daddy Ace mo noon na alternative learning system. Kapag natapos mo yun, may makukuha kang certificate. Kapag nakuha mo na yung certificate na nagpapatunay na meron kang parehong kakayahan tulad ng isang traditional na high school graduate, pwede ka na naming i-enroll sa anumang 2, 3 o 4 o kahit 5 pang taong degree program sa college. At ang plano namin, sa Smith University ka mag-aaral. Yun yung school na pag-aari namin at Daddy Ace mo ang director doon, kaya mas mababantayan ka. Tears welled up in Abby's eyes as she absorbed my words. Salamat po, Mami Caroline. Sobrang excited na po akong mag-aral sa labas at makakilala ng ibang tao. Dati pangarap ko lang mag-aral sa school at magkaroon ng mga mababait na kaklase. Pero ngayon, mukhang matutupad na yun. Oo, Abby. Tutuparin natin yan. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Kaya susuportahan ka namin ng Daddy Ace mo at ni Calex, okay? At para lalo pa yan maging posible, syempre gagawin nyo yung una nating napag-usapan. Yung pananatili nyo sa magkaibang kwarto. Kapag nakatapos ka na ng pag-aaral at kapag ready na kayong bumuo ng sarili nyong pamilya,
Tsaka na lamang namin kayo papayagan na bumukod at magsama. Pamilya? Napawi ang ngiti sa labi niya at para siyang kinabahan. Magkakapamilya po kami ni Kalex? Oo, Abby, pero hindi pa ngayon. Hindi pa pwede ngayon. Yun ang dahilan kaya tayo nag-uusap at kaya rin kinakausap ni Daddy Ace mo si Kalex. Hindi pa tayo pwede magkaroon ng pamilya. Although sa edad mo ay pwede na. Pero alam namin na hindi ka pa handa. Marami ka pang dapat unahin tulad ng pag-aaral. Napatango siya, ngunit halatang nagtataka. Pero Mami Caroline, paano po kami magkakaroon ng pamilya ni Kalex? Natahimik ako at napakurap sa tanong niya. Hindi na ako magtataka kung wala pa siyang kaalam-alam tungkol doon. Given na nakulong lang siya sa mansyon simula pagkabata niya at namuhay mag-isa sa maliit niyang bahay. Simula 5 taon siya hanggang ngayon. Hindi rin siya nakapag-aral, kaya wala talaga siyang ideya sa life education. Maging cellphone ay nito lang siya nakahawak, kaya wala pang anumang bahid ng kahalayan ng isip niya. She's really innocent, at hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Abby, napahaplos ako sa gilid ng aking ilong. Yung lalaki at babae kasi, kapag nagtabi sila at meron nangyari sa kanila, pwedeng mabuntis yung babae. Ano pong nangyari? Kunot noon niyang tanong. Seryosong mukha niya. Wala man lang bakas ng kahihiyan dahil wala siyang ideya sa sinasabi ko. Saglit akong nag-isip kung paano ipaliliwanag yun ng mas maayos sa kanya.